Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 421 hanggang Kabanata 430. Kabanata 421. Sa ilalim ng paningin nilang dalawa, ang pagyanig sa lupa ay lalong lumala at may senyales na paparating na ang lindol. Ang mga bato sa kagubatan ng mga bato ay nanginginig at tumayo, at ang mga damo sa loob ay nag-ingay, na para bang may isang bagay na saysubog mula sa lupa. Ang panginginig sa lupa ay kumakalat patungo sa direksyon ng nayon. Nishang, ang sagradong lugar na ito ng inyong angkan ng Go ay ginagamit ba para sumamba sa mga ninuno? Tanong ni Yehan nang may pagkamausisa habang pinagmamasdan ang eksena. Umiling si Wang Nishang at nagsalita ng may pagkaseryoso, hindi ganon. Sinasabing ang banal na lupain ng aming angkan ng Go ay may banal na labi ng aming angkan ng Go, ang Chiyo God Gu. Hindi ko alam kung totoo ito. Tahimik, hindi pa kailanman nagkaroon ng anumang paggalaw, ano ang nangyayari ngayon. Habang nag-uusap sina Yehan at Wang Nishang, mas lalong gumalaw ang direksyon ng banal na lupain. Kahit ang matulis na pagoda ay nanginginig. Sa paligid ng banal na lupain, may isang bagyo ng hangin, at isang napakalamig at makapangyarihang kapaligiran ay umiihip din. Sa oras na ito ay kumakalat mula sa hangin. Hindi, mukhang may malaking mangyayari sa banal na lupain. Nadama ang hininga na ito, ang mga kilay ni Wang Nishang ay magkakasama, at pagkatapos ay sinabi niya kay Yehan, Yehan, huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos dito, pupunta ako para ipaalam sa aking ama at sa mga matatanda at hayaan silang makita. Tumango si Yehan at sinabi, Nishang, sige, tutulungan kitang bantayan dito. Hindi pangkaraniwan ang mga bagay, hindi nag-atubiling si Wang Nishang, at agad na tumakbo patungo sa nayon. Tiningnan ni Yehan ang banal na lupain ng angkan ng Go, at unti-unting lumiit ang mga sulok ng kanyang mga mata. Ang banal na lupain na ito ng angkan ng Go ay hindi simple. Ang malamig at makapangyarihang aura sa hangin ay parang ang pinakain at masasamang bagay sa mundo ay ipanganak, at ang makapangyarihan at mapagmataas na aura ay mas nakakagulat kaysa sa mga master na nakasalamuhan ni Yehan. Unti-unti, sa ilalim ng ganitong uri ng paggalaw, isang sigaw na katulad ng mula sa impyerno ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Kahit na hindi malakas ang tunog, ang presyon ay walang hanggan, na para bang ang langit at lupa ay natatakpan ng isang ulap sa sandaling ito. Ito ay nakaka-overwhelm. Matapos marinig ng mga tao ng angkan ng Go ang ganitong uri ng paggalaw, lahat sila ay tumingin sa langit ng may takot, at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng banal na lupain. Ang tunog na ito ay nagmula sa direksyon ng banal na lupain, na nagpahirap sa kanila na harapin ang direksyon ng banal na lupain. Lumuhad at nagsumite sa direksyon, ito ay isang babala, ngunit isang uri din ng pamimilit, ang pamimilit mula sa marangal na dugo. Ano ba ang nangyayari? Sa pangunahing bulwagan, sina Huang Wuxi at iba pa ay nagpakita sa labas ng isa-isa. Ang kanilang mga mata ay napakaseryoso na tumitingin sa direksyon ng banal na lupain. Paano nangyari na may ganitong malaking kaguluhan sa karaniwang tahimik na banal na lupain? Maaari bang may nangyari? Ama, may nangyari sa banal na lupain. Sa oras na ito, nakarating na si Huang Nishang dito. Nang marinig ang mga salita ni Huang Nishang, nagbago ang mga mukha ni na Huang Wuxi at iba pa. Ang banal na lupain ay palaging isang mahalagang lugar para sa kanilang angkan ng Go, at umiiral na ito mula nang umiral ang angkan ng Go, mga bagay, naghihintay sa pagdating ng anak. Gayunpaman, ang banal na lugar na ito, na palaging tahimik at hindi kapansin-pansin, paano nangyari na may nangyari ngayon? Sige, pumunta tayo at tingnan. Tungkol ito sa banal na lupain ng angkan ng Go, paano mag-aatubiling sina Huang Wuxi at iba pa, lahat sila ay nagmadaling patungo sa banal na lupain ng angkan ng Go. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang alon ng pagyanig na parang pagyanig ng bundok ay biglang kumalat sa garrison ng angkan ng Go. Ang pagyanig na ito ay mas malakas kaysa sa dati, at nagsimula ng tumagilid at gumuho ang ilang bahay. Hindi maganda, nasa banal na lupain pa rin si Yehan. Si Wang Nishang ay nagbaril patungo sa banal na lupain ng may kabaliwan matapos makita ito, na may isang nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, sina Huang Wuxi at iba pa ay mas mabilis kaysa sa kanya.
Sa labas ng banal na lupain, masasabing natatakot si Yehan sa oras na ito, dahil sa harap niya, ang pagoda ay ganap na sumabog, at ang mga sirang bato ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang matataas na kagubatan ng mga bato sa lupa ay gumuho rin, at ang pagoda ay nasira. Pagkatapos magbukas, isang nagninangas na pulang ilaw ang sumabog mula sa lupa muna, at pagkatapos ay ang sinag na ito ng ilaw ay tumama sa langit, ginagawang pula ang buong langit at lupa, at ang eksena ay parang apoy na nagsusunog ng mga ulap. Hindi pa kailanman nakita ni Yehan ang ganitong tanawin sa kanyang buhay. Siyempre, hindi ito ang nagulat kay Yehan, ngunit ang kapangyarihan na nagparamdam sa kanyang puso ay unti-unting pinakawalan mula sa ilalim ng lupa ng pagoda, at ang kapangyarihang ito ay nakakulong na sa kanya, kaya't hindi niya naisilang. Mga saloobin ng paglaban. Sa oras na ito, isang hininga na parang hininga ay dahan-dahang kumalat mula sa lupa. Sa ilalim ng masidhing titig ni Yehan, isang hindi kilalang species na parang mali ay lumitaw. Ito ay kasing pula ng natunaw na lava na sumasakop sa buong katawan, at pagkatapos ay dahan-dahang tumaas sa hangin, at ang tunog ng pagsirit ay nag-echo mula sa bibig nito sa buong mundo sa oras na ito. Iyak! Ang boses ay mataas, nakakagulat sa siyam na araw, puno ng kagalakan at pagkalungkot na hindi pa nakikita sa mahabang panahon. Sa sandaling ito, makikita ng lahat sa tirahan ng angkan ng Go ang eksena na ito. Sa ibabaw ng banal na lupain, ang masagana at hindi kilalang species na ito ay parang bola ng apoy na nakasabit sa langit. Ang panahon ay biglang naging napakainit. Ang Chiyu Divine Go ay lumitaw, magmadali, mangyaring dakilang matanda. Sa daan patungo sa banal na lupain, matapos makita ni Huang Wuxi ang eksena na ito, nanginginig ang kanyang boses sa takot. Sinasabing may Chiyu God Go sa banal na lupain, ngunit walang nakakita nito sa angkan ng Go. Ito ay itinuturing na isang uri ng espiritual na mana at isinakripisyo sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, ngayon, ang Chiyu Divine Go ay talagang lumitaw. Sa isang sandali, lahat ng tao ng angkan ng Go ay yumuko sa bola ng apoy sa itaas ng banal na lupain, na may taos-pusong ekspresyon at hindi maihahambing na solemne na ekspresyon. Kabanata 422. Iyak! Isa pang matinis na pagsirit ang ipinadala sa pagitan ng langit at lupa. Sa sandaling ito, isang malaking pagbabago ang naganap sa bola ng apoy. Dalawang pares ng mga pakpak na katulad ng mga pakpak ng ibon ay unti-unting lumitaw sa bola ng apoy, isang matulis na ulo, at pagkatapos noon, isang halos 2 metrong buntot na nagwawalis sa mundo. Gamit ang paghampas ng mga pakpak nito, ang mga apoy ay dumadaloy sa pagitan ng langit at lupa, at ang temperatura sa hangin ay naging mas mainit pa. Sa ilalim ng bola ng apoy, si Yehan ay nabasa ng mainit na temperatura, at ang kanyang pawis ay parang mga patak ng ulan, mga patak. Tiningala ni Yehan ang bola ng apoy sa langit. Sa oras na ito, ang bola ng apoy ay nagninangas pa rin na pula, at ang hitsura nito ay medyo katulad ng isang peacock, ngunit ang aura nito ay mas marangal kaysa sa isang peacock, at ito ay hindi maaapektuhan, tulad ng daang ibon. Tulad ng hari ng mga ibon. Ito ang banal na bagay ng angkan ng Go. Ang puso ni Yehan ay mabilis na tumitibok. Sa ilalim ng panggigipit ng banal na bagay na ito na parang peacock, naramdaman niya ngayon na napakahirap para sa kanya na gumalaw man lang. Ang paglitaw ng banal na artifact ng angkan ng Go, ang Chiyu Divine Go, ay nagpaalarma sa lahat sa angkan ng Go. Siyempre, nagulat din sina Chen Tianxing at Sun Bumiet, at nagmadali patungo sa banal na lupain ng angkan ng Go. Ang lokasyon ng banal na lupain, sa sandaling ito, ang Chiyu God Go sa itaas ng langit, nakahawig ng hari ng lahat ng mga ibon, ay biglang tumigil sa nakakatakot nitong pagsirit, at ang marangal na ulo ay dahan-dahang bumaba. Ang pakiramdam na tinarget ng Diyos ng kamatayan ay lumitaw sa kanyang pangunawa kaagad. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na hanggat naglakas loob siyang kumilos ng walang ingat, tiyak na kakaharapin niya ang pinaka-nakakatakot na pag-atake mula sa Chiyu God Go, at kahit isang suntok ay sapat na para puksain siya. Sa makatuwid, hindi naglakas loob na gumalaw si Yehan, hindi niya nga magawang itaas ang kanyang ulo upang tumingin sa Chiyu God Go. Ang bagay na ito ay may nakakatakot na katalinuhan, tulad ng isang matandang halimaw na nabuhay ng hindi alam na bilang ng mga taon. Dumating din sina Huang Wuxi at iba pa mula sa angkan ng Go sa banal na lupain sa oras na ito. Pinanood nila ang Chiyu God Go ng malapitan, na lalong nagpakinakaba sa kanila. Sa ilalim ng presyon ng Chiyu God Go, ang hitsura nila ay kasing liit ng mga langgam pareho. Yehan. Si Huang Nishang ay magsisimulang tumakbo patungo sa kanya nang makita niya si Yehan na pawis at hindi naglakas loob na gumalaw. Huwag kang pumunta rito, sabi ni Yehan nang may paghihirap, at hinawakan din ni Huang Wuxi si Huang Nishang.
Hindi pa rin alam kung ano ang nangyari, at ang lahat ay hindi maaaring guluhin. Ama, ano ang nangyayari? Nasa panganib ba si Yehan? Tanong ni Huang Nishang kay Huang Wuxi nang may pagkabalisa. Umiling si Huang Wuxi. Sa ngayon, naramdaman ng lahat na si Yehan ay nababalot ng aura ng Chiyu Godgo. Hindi sila naglakas loob na lumapit. Ang mga banal na bagay ng angkan ng Go ay palaging mga alamat at walang nakaranas ng ganoong sitwasyon dati. Sa ngayon, si Huang Wuxi, ang patriarka, ay hindi alam kung ano ang gagawin. Mabuti ba o masama na ang Chiyu Godgo ay ipinanganak sa oras na ito? Ito ay isang malaking problema. Nagkatinginan sina Chen Tianxing at ang kanyang mga kapatid at bumantong hininga. Nang marinig ito, nanigas ang mga mata ni Sun Bumiay. Maaari bang sa pagkakataong ito, si Yehan ay talagang haharap sa isang walang kapantay na krisis? Sa kakaibang at tahimik na sandaling ito, isang matandang figure ang mabilis na dumaan sa maraming bahay ng angkan ng Gu, at sa wakas ay lamanding ng may pagkalutang, lumitaw sa harap ng banal na lupain. Sa sandaling lumitaw ang matandang lalaking ito, nakakuha ito ng atensyon ng lahat. Sa kanyang katawan, mayroong isang aura ng takot na pinigilan hanggang sa sukdulan. Dakilang matanda. Nang makita ang matandang lalaking lumitaw, sina Huang Wuxi at maraming matatanda ng angkan ng Go ay nagbigay galang ng sunod-sunod. Ang matandang lalaking ito ay ang dakilang matanda ng angkan ng Gu, na may malalim na lakas, at siyang haligi ng angkan ng Gu ngayon. Hindi siya magpapakita. Bahagyang tumango ang dakilang matanda, tumingin sa banal na lupain, tumingin sa Chiyu Godgo, pagkatapos ay tumingin kay Yehan, at nagsalita ng may pagkaseryoso. May isang kasabihan mula sa mga ninuno, ang Chiyu Godgo ay ang banal na bagay ng aking angkan ng Gu, protektahan ang mga banal na bagay ang misyon ng aming angkan ng Gu noon. Kung ang banal na bagay ay hindi ipinanganak sa loob ng isang araw, ang aming angkan ng Gu ay hindi makakaalis sa bundok. Ngayon, kapag ipinanganak ang Chiyu Shengo, ito ay dapat na orihinal. Hindi natin dapat guluhin ang banal na bagay. Siguro ang panahong ito ay ang oras na dumating para sa ating angkan ng Gu na ipanganak. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Huang Wuxi at iba pa, ipinanganak na ba sila? Ang mga tao ng Go ay palaging sumusunod sa mga aral ng mga ninuno at hindi pinapayagang lumabas dito, maliban kung ang banal na bagay ay ipinanganak at ang banal na anak ay dumating. At ngayon, ang banal na bagay ay ipinanganak na, kaya maaari bang ang banal na anak ay dumating na rin? Sabay-sabay, ang mga mata ng mga tao ng Go ay nahulog kay Yehan. Anak. Nang maisip ito, ang mga ekspresyon ni Huang Wuxi at iba pa ay biglang naging napaka-nakaka-excite. Uungal. Bigla, pagkatapos ng paglitaw ng dakilang matanda ng angkan ng Go, isang nakakatakot na ungol ng hayop ang agad na kumalat, na nagpagulo sa mundo at nakakuha ng atensyon ng lahat dito, kabilang ang Chiyu Divine Go. Pagkatapos, isang lumilipad na tigre ang sumugod sa langit, ang dalawang pares ng puting mga pakpak na parang nyebe ay patuloy na humahampas, na nagdudulot ng malakas na hangin sa pagitan ng langit at lupa. Sa sandaling ito, nagkatinginan ang dalawang magkaibang species, at ang aura sa pagitan ng langit at lupa ay naging mas nakakatakot pa. Mukhang sa mundong ito, maliban sa dalawang dayuhan na species na ito, ang iba ay alikabok. Maliit na tigre. Kabanata 423. Napatalo ng puso ni Yehan, ang maliit na bagay na ito ay hindi talaga isang mortal na bagay, kahit na ang napakalakas na Chiyu Godgo ay naglakas loob na lumaban dito. Nayanig din ang mga puso ng mga tao ng Go, anong uri ng mahiwagang dayuhan ang maliit na bagay na ito na dala ni Yehan. Naglakas loob pa silang pukawin ang mga banal na bagay ng kanilang angkan ng Go, maaari bang ito ay isang bihira at kakaibang hayop? Sa itaas ng langit, ang dalawang dayuhang hayop ay nagtagpo sa loob ng isang sandali, ang mga mababang ungol at pagsiret ay nag-echo sa mundo, ang marilag at makapangyarihang aura at marangal at magalang na aura ay magkakaugnay sa pagitan ng langit at lupa, ang dalawang dayuhang hayop ay umungal hanggang sa langit, ang uri ng paghaharap sa kanila, mayroong isang matagal nang nawalang pakiramdam ng muling pagsasama-sama, na parang naglalabas ng isang bagay, at tila nagagalit din. Gayunpaman, ang sitwasyon na ito ay hindi nagtagal. Pagkatapos nito, ang banal na apoy ay bumaba mula sa langit, at ang mga apoy ay bumaba mula sa katawan ng Chiyu Godgo, at ang mga apoy na ito ay bumaba lahat patungo sa katawan ni Yehan ng maayos. Sa loob ng ilang sandali, ang buong katawan ni Yehan ay natakpan ng mga apoy na ito. Ito ay nabalot na ginagawa siyang ganap na naging isang pyroman mismo, tinitiis ang pagtitiis ng ganitong uri ng apoy. Nang ang ganitong uri ng apoy ay bumagsak sa katawan, isang malungkot, nakakatakot, at desperadong hiyaw ay ipinadala rin sa pagitan ng langit at lupa.
Ang sakit ay napakasakit na masyadong masakit na mabuhay, at ang sakit na hindi pa nararamdaman ay kumalat sa buong katawan. Ang ganitong uri ng apoy ay tila natutunaw ang katawan ni Yehan sa wala. Yehan. Nang marinig ang hiyaw ni Yehan, sumakit ang puso ni Huang Nishang at namutla ang mukha niya. Gusto niyang tumakbo pero hinayla siya ni Huang Waxi. Ang sitwasyon na ito ay lampas sa kanilang kakayahan, sinumang lalapit kay Yehan ay mamamatay. Ang uri ng mataas na temperatura, kahit na ang pinakamatigas na ginto at bakal sa mundo ay hindi makakayanan ito. Ang mga hiyaw ni Yehan ay matagal nang nag-iitso sa pagitan ng langit at lupa, at sa itaas ng langit na iyon, ang mga apoy ay patuloy na bumabagsak sa katawan ni Yehan, na para bang hindi siya susuko hanggang sa siya ay dalisayan sa wala. Ngunit, nakakagulat, matapos makita ang eksena na ito, ang nagbagong maliit na tigre ay hindi gumawa ng anumang bagay upang pigilan ito, at kalmadong pinanood ang eksena na ito na nangyayari sa ilalim ng mga talukap ng mata nito. Ang sitwasyon na ito ay tumagal ng 3 oras, at sumigaw si Yehan sa loob ng 3 oras, kahit na ang kanyang boses ay naging namamaos. Ang mga taong nasa paligid na nakarinig ng ganitong uri ng hiyaw ay hindi mapigil ang manginig sa kanilang mga puso. Maisip nila kung gaano nakakatakot ang sakit na tinitiis ni Yehan sa loob ng 3 oras na ito, kahit na hindi ito pagpapahirap ng tao. Ngunit, sa kabutihang palad, pagkatapos maabot ang puntong ito, nakita ko ang Chiyu Godgo na sumisigaw sa langit sa itaas ng langit, at pagkatapos ng pag-ikot at paglipad sa paligid ng langit ng ilang beses, bigla itong sumugod pababa patungo sa lupa, nagiging isang jet na sapat na upang saksakin ang bulag. Ang ilaw ng apoy mula sa mga mata ng tao ay bumagsak sa katawan ni Yehan. Pagkatapos nito, ang apoy sa katawan ni Yehan ay namatay, at ang Chiyu Divine Go ay nawala sa mundo. Sa halip, ang nakalantad na itaas na katawan ni Yehan ay may matingkad na disenyo ng phoenix at ang kanyang katawan ay nagsama sa isa. Sa banal na lupain ng angkan ng Go, ang Chiyu Godgo ay sumugod pababa at pinatay ang mga apoy sa katawan ni Yehan. Matapos tumagal ang sitwasyon na ito ng ilang segundo lamang, ang Chiyu Godgo ay nawala sa mundo. Sabay-sabay, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yehan. Dahil, sa dibdib ni Yehan, mayroong isang makatotohanang disenyo ng phoenix na lumulutang sa kanyang katawan, na parang isang tato, at ang malakas na dibdib na kasing talas ng kutsilyo ay tumutugma sa disenyo ng phoenix, na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng makapangyarihang kagandahan at nakakaakit na kagandahan. Isang positibo at isang negatibo, dalawang matinding aura na nagmumula sa katawan ni Yehan, na ginagawang mas kaakit-akit ang kanyang mukha. Kinilala ng banal na bagay ang may-ari nito. Ang boses ng dakilang matanda ng angkan ng Go ay tila medyo nanginginig. Ang angkan ng Go ay umiral hanggang ngayon, at ang kanilang misyon noon ay ang protektahan ang mga banal na bagay, maghintay para sa mga banal na bagay na ipanganak ng automatiko, at hanapin ang banal na anak upang kilalanin ang Panginoon. Kung ang mga banal na bagay ay hindi ipinanganak sa loob ng isang araw, maaari lamang silang maipit magpakailanman dito. Hindi naglakas loob na lumabas sa mga bundok, kahit na may mga paminsan-minsang mga tao ng Go na lumalabas para maglakad-lakad, isa o dalawa lamang ito. Walang sino man sa angkan ng Go ang naglakas loob na sirain ang aral na ito ng mga ninuno, at si Huang Waxi ay hindi rin naglakas loob. Gayunpaman, ngayon na kinilala ng banal na bagay ang may-ari nito, na kumpleto na nila ang misyong ito, at sa wakas ay makakaalis na sila sa mga bundok at makipag-ugnayan sa malaking mundo sa labas. Ang kanang Go, batiin natin ang banal na anak. Habang lumuhad ang dakilang matanda, sina Huang Waxi, ang mga matatanda ng angkan ng Go, at si Huang Nishang, na tila medyo nalilito, ay lahat ay hinayla upang lumuhad. Ngayon, naiiba na ang pagkakakilanlan ni Yehan, hindi na siya ang binata na nangangailangan ng pagsusuri ng kanilang angkan ng Go, siya ang banal na anak ng angkan ng Go, ang Panginoon na kailangang paglingkuran ng angkan ng Go. Kahit si Huang Waxi, ang patriarka, ay kailangang magalang na tawagin siyang banal na anak mula ngayon. Matapos makita ang eksena na ito, naguluhan din sina Chen Tianxing at iba pa. Ano ba talaga ang nangyayari? Orihinal na, naisip kong ang araw ni Yehan ay magiging mas masama kaysa sa mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang Chiyu Godgo ay napakamalakas, ngunit ngayon ang mga bagay ay nagbago ng malaki. Ang lahat ay may napakataas na pag-iral. Sa sandaling ito, maingat na naramdaman ni Yehan ang kapangyarihan ng apoy sa kanyang katawan. Kanina, ang dahilan kung bakit ginamit ng Chiyu Godgo ang mga apoy upang timplahan ang kanyang katawan ay dahil ang kanyang katawan ay hindi sapat na malakas upang makayanan ang orihinal na buhay ng Chiyu Godgo. Sa antas ng apoy, pagkatapos lamang ng maraming pagtitiis sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ay ang lakas ng katawan ni Yehan ay halos makayanan ang apoy ng buhay ni Chiyu.
Ngayon, ang Chiyu Godgo ay umiiral sa isang sulok ng kanyang katawan, ngunit hindi ito mahanap ni Yehan. Kabanata 424. Kahit na ganon, ang Chiyu Godgo ay nagdulot ng malaking pakinabang kay Yehan. Ang pakinabang na ito ay hindi ang pagpapabuti ng lakas, o ang pagkuha ng isang tiyak na uri ng martial arts, ngunit isang kasanayan, isang uri ng kakayahan na kumokontrol sa buhay ng Chiyu Godgo. Mga kasanayan sa apoy. Gaano kalakas ang apoy ng buhay ng Chiyu Godgo, naranasan na ito ni Yehan, kaunting apoy lamang, walang problema sa pagpatay sa isang master sa kaharian ng Shaorendo. Kung ilalabas ni Yehan ang buhay ng Chiyu Godgo sa malaking sukat Dewo, pagkatapos, sa kasalukuyang antas ng lakas ni Yehan, maaari niyang ganap na makipagkompetensya sa mga master ng antas ng Zongrendo at makipagkompetensya para sa lakas. Ang totoo lang ay ang kasalukuyang lakas ni Yehan ay mahina pa rin, at hindi niya ganap na mailabas ang lahat ng natal fire ng Chiyu Godgo. Kung gusto niyang ganap na ilabas ang nakakatakot na mga apoy sa kanyang katawan, maliban kung ang lakas ni Yehan ay itataas sa isang napakataas na antas. Matapos ang mataas na kaharian. Tumahol. Sa sandaling ito, gumalaw ang mga iniisip ni Yehan, at ang nakakatakot na mga apoy ay kumalat sa kanyang mga kamay. Gamit ang isang pag-alo ng kanyang kamay, ang hangin sa harap niya ay tila sinindihan. Ang temperatura ay napakataas at nakakatakot. Gamit ang sobrang nakakatakot na pag-atake na ito, mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa anumang galaw. Sa pagkakataong ito, dahil sa pagkapuot ni Zugpraj na sa angkan ng Go, kumita siya ng malaki. Ang ganitong uri ng isang sa 1,000,000 pagkakataon ay isang bagay na hindi makakamit. Lahat, hindi na kailangan pang ganito, mangyaring bumangon. Nang makita ang mga tao ng angkan ng Go na nakaluhod pa rin sa lupa, lumapit si Yehan at nagsalita, ngunit kahit na ang hitsura ni Yehan ay hindi nagbago, mayroong isang hindi nakikitang aura ng karangalan at pagmamayari na lumulutang sa kanya, na parang siya ang mga salita ay parang utos ng emperador, at walang makakapigil. Salamat, banal na anak. Sa pangunguna ng dakilang matanda ng angkan ng Go, sina Huang Wuxi at iba pa ay lahat ay tumayo, nakatayo ng may paggalang. Sabi ng dakilang matanda ng angkan ng Go, banal na anak, ako si Huang Kangmang, ang dakilang matanda ng angkan ng Go. Sa hinaharap, ang angkan ng Go ay nais na mautusan ng banal na anak, at ang angkan ng Go ay naghihintay sa pagdating ng banal na anak upang pamunuan ang aming angkan ng Go palabas dito at sa labas. Ang mundo ay nagpapakita ng asal ng aming angkan ng Go. Nang marinig ito, isang pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Matapos siyang makilala bilang ang Panginoon ng Chiyu Godgo, ang angkan ng Go ay handang hayaan siyang utusan siya. Nakita na ni Yehan kung gaano kalakas ang angkan ng Go. Ang mga master na dinala niya ay hindi makakaya makipagkompetensya sa angkan ng Go. Kung ang angkan ng Go ay talagang magiging isang puwersa sa ilalim ng kanyang utos, kung gayon tiyak na makakaya niyang duminahin ang timog sa paligid lamang ng sulok. Gayunpaman, ang pag-iisip na ito ay dumaan lamang sa isipan ni Yehan. Upang duminahin ang timog, gusto niyang gamitin ang kanyang sariling lakas upang makamit ito, sa halip na humiram ng lakas ng iba, maliban kung ito ay isang huling paraan. Hehe, ang dakilang matanda ay seryoso. Ang angkan ng Go at ako ay magkaibigan. Kung ang angkan ng Go ay gustong umunlad sa labas ng mundo, kung may anumang magagawa ako upang tumulong, gagawin ko ang aking makakaya. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, matigas na sinabi ng dakilang matanda, banal na anak, naiiba na ang ating relasyon ngayon, ikaw ang banal na anak ng aking angkan ng Go, at ang kataas-taasang pinuno ng aking angkan ng Go, ang kaluwalhatian ng ating angkan ng Go ay maaari lamang makamit sa ilalim lamang ng iyong pamumuno ay maaaring mamukadkad ang kaluwalhatian, kung hindi ka sasang-ayon, ako, Huang Kangmang, ay luluhod at mamamatay sa banal na lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang dakilang matanda ay agad na lumuhod, na may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita ito, lumuhod din sina Huang Wuxi at iba pa. Napakasuweya ng dakilang matanda kaya nakaramdam ng kaunting kawalan ng pag-asa si Yehan, sinabi niya, matanda, mangyaring bumangon muna, maaari nating talakayin ang bagay na ito ng dahan-dahan, pagkatapos ng lahat, ako rin ay magiging manugang ng angkan ng Go sa hinaharap, at mayroon akong hindi maiiwasang koneksyon sa angkan ng Go. Kaya, banal na anak, sumang-ayon ka bang pamunuan ang ating angkan ng Go palabas dito? Tanong ng dakilang matanda ng may pag-asa. Dakilang matanda, kung ipinipilit ng angkan ng Go na kilalanin ako bilang banal na anak, kung gayon ang bagay na ito ay kailangang talakayin sa mahabang panahon. Seryosong sabi ni Yehan. Ang lahat sa angkan ng Go ay handang sumunod sa kaayusan ng anak.
Tumango si Yehan, dahil ipinipilit ng angkan ng Go na sumunod sa kanya, hindi siya tatanggi, ngunit ang bagay na hayaang lumabas ang angkan ng Go dito ay kailangang talakayin ng dahan-dahan, at hindi maaaring magmadali. Marahil, kapag nakikipag-ugnayan sa mga makapangyarihang kaaway at kay Nolan Miitian sa hinaharap, hindi imposible na ang angkan ng Go ay magiging isang trump card sa kanyang kamay. Kapag nakikipag-ugnayan sa kaaway, hindi mo dapat ganap na ipakita ang iyong mga whole card. Nauunawaan ni Yehan ang katotohanan ito. Nishang, tere na. Matapos makipag-usap sa dakilang matanda, lumapit si Yehan at hinawakan ang kamay ni Huang Nishang. Ye, oo, banal na anak. Medyo nahihiyang sumagot si Huang Nishang. Tawagin mo akong Yehan, gusto kong marinig na tinatawag mo ako sa aking pangalan. Ang boses ni Yehan ay tila medyo mapagmataas, at direkta niyang hinayla si Huang Nishang palabas dito. Sa kanyang mga mata, hindi iyon dahil nag-aalala siya dahil namatay siya at mamamatay din siya, ngunit talagang nag-aalala siya sa kanya, hindi dahil sa ibang dahilan. Nang makita si Yehan na hinayla si Huang Nishang palayo dito, sinabi ng matanda kay Huang Wuxi, ipaalam sa angkan ng Go na lumitaw na ang banal na anak, at hayaang maghanda ang mga miyembro ng angkan anumang oras at maghintay sa utos ng banal na anak. Opo, dakilang matanda. Kabanata 425. Nishang, nararamdaman kong hindi natin kailangang gawin ang hakbang na iyon ngayon. Sa ilalim ng pagtitiis ng Chiyusgu, lahat ng nakatagong sakit sa aking katawan ay nawala na, at hindi ko pa rin mapaibig ka talaga sa akin. Ako, kaya. Sa isang maliit na burol ng tribo ng Gu, mayroong isang pavilion dito, habang pinagmamasdan si Huang Nishang na nakatayo sa tabi niya, sinabi ni Yehan na ganito. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Yehan, niyakap siya ni Huang Nishang at sinabi sa kanyang mga bisig, hindi, sa tingin ko si Nishang ay umibig na sa iyo, nang naghihirap ka, nang malapit ka nang mawala ang iyong buhay nakaramdam ako ng sakit sa aking puso, ito, dapat ay pag-ibig, Yehan. Tumango si Yehan, niyakap si Huang Nishang sa kanyang mga bisig at sinabi, ang tunay na pag-ibig ay minsan ay isang sandali lamang. Sapat na ang pag-aalaga sa isa't isa. Inaalagaan mo ang aking kaligtasan, na nagpapatunay na may sapat akong timbang sa iyong puso, ngunit Nishang, sigurado ka bang naisip mo na ito? Bahagyang tumango si Huang Nishang, at sinabi niya, hindi ka lamang Yehan, kundi pati na rin ang manugang ng tribo ng Go, at ang banal na anak. Palaging pangarap ng mga babaeng Go na maging manugang ng tribo ng Go. Mula nang ipanganak hanggang ngayon, hindi pa ako nakaramdam ng kagalakan na katulad ng nararamdaman ko ngayon, kaya't nagdesisyon na si Nishang, at hahayaan kong ihanda ito ng mga miyembro ng angkan sa gabi. Yehan, gusto mo ba ako? Ang ibang mga babae ay nagkusa ng ganito, paano pa kaya magdedalamhati si Yehan, bahagya siyang tumango, at pagkatapos, si Huang Nishang ay tumakbo palayo na parang isang bugzo ng hangin, habang tumatakbo, tumingin siya sa likod kay Yehan ng may ngiti, siya pa rin ang masigla at kaibig-ibig na babae, hindi tulad ng dati, ay may kaunting kaligayahan na hindi maitago sa kanyang mukha. Babong babae, bakit hindi mo binibigyan ang sarili mo ng mas maraming oras? Nang makita ang likod ni Huang Nishang, bumantong hininga si Yehan sa loob. Ang kaligayahan na umaapaw sa mukha ni Huang Nishang ay totoo, ngunit naramdaman pa rin ni Yehan ang pagmamadali sa kanyang mga mata, marahil dahil siya ay ang banal na anak na lalaki ng angkan ng Go ngayon. Gusto niyang maitatag ang isang relasyon sa sarili ng mas maaga, at ayaw niyang ibahagi ito sa iba sa huli. Sa angkan ng Go, siya lang ang pag-aari niya. Gayunpaman, kung palalampasin mo ang pagkakataong ito, may ibang darating upang ibahagi sa kanya sa hinaharap. Matapos umalis si Huang Nishang, isang puting figure ang biglang sumugod mula sa kalapit na mga palumpong, at niyakap ni Yehan, habang pinagmamasdan ang maliit na tigre na umuugoy pabalik-balik sa kanyang mga bisig. Sinundan ni Yehan ang pamumuno nito. Mau sinabi, maliit na lalaki, napakagaling mo, hindi mo man lang pinapansin ang Go ni Chiyu. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang maliit na tigre ay mayabang na nagtaas ng ulo at iwinagayway ang mga paa nito, tulad ng isang manok na nanalo. Huwag kang maging mapagmataas, sabihin mo sa akin, ano ang pinagmula ng Chiyu God Go? Bakit ko nararamdaman na mayroong ilang lihim na pagkakapareho sa pagitan ninyong dalawa? Sinampal ni Yehan ang puwit ng maliit na tigre, na nagdulot sa maliit na tigre na itaas ang ulo nito. Sinipa niya siya ng may pagkamuhi, ngunit kung minsan ang maliit na bagay na ito ay nagpapanggap na tanga at mas makapangyarihan kaysa sa isang tao. Tungkol sa problema ni Yehan, hindi ito nagbibigay ng kahit kaunting pahiwatig, at patuloy na gumagawa ng ingay sa mga bisig ni Yehan, kahit na pumunta rin siya para makiliti kay Yehan. Nang makita ito, sinama ni Yehan ang maliit na bagay.
Ang lalaking ito ay lalong nagiging matapang at ngayon ay naglakas loob na huwag pansinin ang kanyang mga salita. Ngunit ang Chiyu Godgo ay hindi simple, ang puntong ito, si Yehan ay hindi lamang may ganoong ideya dahil sa paglitaw ng maliit na tigre, ngunit ang pakiramdam sa dilim pagkatapos na kilalanin siya ng Chiyu Godgo bilang Panginoon, ang Chiyu Godgo, tiyak na hindi ito kasing simple ng isang makapangyarihang glowworm. Sa isang kisap mata, halos madilim na. Ngayon ang unang araw ni Yehan sa angkan ng Go, ngunit maraming mga bagay ang nangyari, mula sa pagkatalo sa henyo ng angkan ng Go na si Huangman pagkatapos makarating sa angkan ng Go, hanggang sa kanyang pandiwang pagtatalo sa mga master ng angkan ng Go sa pangunahing bulwagan, hanggang sa ang banal na lupain ay kinilala noon ng Chiyu God Go at naging banal na anak ng angkan ng Go. Bago makarating sa angkan ng Go, hindi pa kailanman naisip ni Yehan ang mga bagay na ito, at ang lahat ay tila hindi totoo na parang panaginip. Ang mga sama ng loob sa angkan ng Go ay ganap na nalutas na, at ang angkan ng Go ay naging isang makapangyarihang puwersa sa ilalim ng kanyang utos. Para sa angkan ng Go, kailangan ni Yehan na gumawa ng isang magandang plano. Ang lahing ito ay hindi pa ganap na ipinanganak. Ang kapangyarihan na taglay nito ay nakakatakot. Ang magandang bakal ay dapat gamitin sa isang magandang talam. Pagkatapos madilim, ang mga tao mula sa angkan ng Go ay dumating upang anyayahan si Yehan ng personal. Ginawa ni Huang Nishang ang desisyong ito, at natural na sinuportahan siya ng mga tao mula sa angkan ng Go. Kahit si Huang Wuxi ay walang sinabi. Nakarating sa labas ng looban kung saan nakatira si Huang Nishang, nakita ni Yehan ang mga maliliit na ilaw na kumikislap sa silid na pag-aari ni Huang Nishang. Ang tribo ng Go ay nanirahan dito, at ang pag-iilaw ay natural na hindi mga ilaw na dekoryente, ngunit napakalumang mga lampara ng langis. Binuksan ni Yehan ang pinto at pumasok. Pagkatapos, nakakita siya ng isang babaeng may mabangong balikat at mapuputing nakaupo sa isang malaking paliguan sa likod ng isang kurtina. Bukod dito, ang silid ay puno ng isang malakas na amoy ng gamot. Ang mabangong gamot ay nagmula sa malaking paliguan. Nandito ka na, medyo nanginginig ang boses ni Huang Nishang. Oo, tumango si Yehan, ngunit hindi lumapit. Sabi ni Huang Nishang, ang pagpapala ng banal na tubig, bilang karagdagan sa pagiging angkop, ay nangangailangan din ng race ita na maingat na inihanda ng ating angkan ng Go upang makamit ang pinakamahusay na epekto. Kung hindi mo nilunok ang yin at yang at ang pinagsamang Go noong araw na iyon, sa kasong ito, kung gagamitin natin ito ng magkasama, mas magiging maganda ang epekto. Sabi ni Yehan, Nishang, kung hindi ka keber, matutulungan kitang makapasa sa channel ng gobernador at gawing master ka sa kaharian ng Xiaorendo. Lumingon si Huang Nishang, at ang mga mata sa likod ng kurtina ay tila humuhukay kay Yehan. Sinabi niya, sa tingin mo ba sinisisi kita sa pagkuha ng yin-yang at higo? Maaaring sisihin kita dati, ngunit hindi na ngayon. Ito ang kasal na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ang kapalaran nating dalawa, marahil, ay matagal nang itinakda at hindi na mababago. Itinakda na ba? Nang balikan ng lahat, tila ang mga nangyari pagkatapos ay dahil talaga sa yin-yang at higo. Hindi sana napunta si Yehan sa angkan ng Go kung dahil lamang sa mga sama ng loob at sama ng loob, lahat ng ito. Kung gayon, aking Panginoong anak, ano pa ang hinihintay mo? Ang naghihinang boses ni Huang Nishang ay nagmula sa likod ng kurtina. Kabanata 426. Mabilis na lumipas ang 5 araw. Simula nang magkasama siya kay Huang Nishang, ginugol ni Yehan ang mga sumunod na araw kasama si Huang Nishang, binibisita ang kampo ng Go. Siyempre, kung walang mga makamandag na insekto, ahas at langgam sa lahat ng dako, ito ay isang magandang lugar din upang bisitahin. Matapos maging mainit kay Huang Nishang sa mga nakaraang araw, unti-unting bumuti ang relasyon ng dalawa. Si Huang Nishang ay nagbago mula sa masigla at kaibig-ibig na babaeng iyon tungo sa isang maliit na batang babae na gustong kumapit kay Yehan. Hindi niya kayang iwanan si Yehan kahit isang sandali araw-araw. Ang dakilang matanda ng angkan ng Go na halos makipag-usap kay Yehan ay natuwa at walang magawa. Kung hindi dahil sa paglitaw ng banal na anak sa angkan ng Go, hindi niya guguluhin ang bagay na ito, at diretsyong mag-aalis upang magsanay. Siyempre, dahil sa relasyon sa pagitan ng manugang ng angkan ng Go at ng manugang, ang mga tao sa angkan ng Go ay lubos na magalang kay Yehan sa ngayon. Sa nayon, sino mang makakita kay Yehan ay tatawag kay Yehan na, banal na anak, ang taos-pusong anyo, ganap na itinuturing siyang isang Diyos na pag-iral. Gayunpaman, matapos magkasama kay Huang Nishang, natuklasan din ni Yehan ang isang napakahimalang penomena. Iyon ay, ang mga emosyon ni Huang Nishang, o kung ano ang iniisip niya sa ilang mga oras, naramdaman ito ni Yehan, at ito ay lubos na tumpak. Ito ang mahiwagang kakayahan na nagmumula sa pagbabahagi ng buhay.
Ang kakayahang ito, anuman ang distansya, kahit na malayo sila sa isa't isa, mararamdaman pa rin nila ang isipan ng isa't isa. Ang paglitaw ng ganitong uri ng kakayahan ay nagparamdam din kay Yehan sa karunungan ng mga tao. Ang taong lumikha ng pamamaraang ito sa simula ay tiyak na isang henyo. Marahil, sa isang sulok na hindi alam ni Yehan, may mga bagay pa ring nagulat sa kanya sa mundong ito. Marami, ang sinaunang mundo ng martial arts ay talagang isang mahiwagang mundo mismo. Ang buong mundo ay nangangailangan sa kanya upang tuklasin at maunawaan ang napakaraming bagay. Gayunpaman, sa araw na ito, naghahanda na si Yehan na umalis sa angkan ng Go. Hindi na siya maaaring manatili ng mas matagal sa angkan ng Go. Maraming bagay pa rin ang naghihintay sa kanya upang harapin sa labas. Hindi magtatagal hanggang sa dumating ang araw na ipinangako niya kay Joe Yuner na makilala ang kanyang magiging biyenan. Dakilang matanda, biyenan, mangyaring umupo. Sa pangunahing bulwagan ng angkan ng Go, umupo si Yehan sa ulo ng bulwagan, at sinabi sa nakatayong matanda, Huang Wuxi at iba pa. Umupo ang dakilang matanda at sinabi, Banal na anak, hindi ko alam kung anong mga plano ang mayroon ka para sa ating angkan ng Go sa susunod. Matanda, gusto kong marinig muna ang inyong mga opinyon. Sabi ni Yehan. Nang marinig ito, sinabi ng dakilang matanda, Banal na anak, natural na susundin namin ang iyong kaayusan. Kung mayroon kang anumang iniisip, mangyaring sabihin. Susundin namin ang kaayusan ng banal na anak. Tumango si Yehan at sinabi, sa kasong ito, pagkatapos kong lumabas sa pagkakataong ito, iaanunsyo ko sa labas ng mundo na ang angkan ng Go ay aking kaaway, Yehan. Ano? Ang mga salita ni Yehan ay parang isang bato na gumugulo sa 1,000 layer ng mga alon, na nagulat sa matanda ng angkan ng Go at iba pa, na hindi naintindihan ang ibig sabihin ni Yehan sa mga salitang iyon. Banal na anak, ano ang ibig mong sabihin doon? Maaari bang napupuot ka pa rin sa akin dahil sa pag-aabala sa iyo noong nakaraang mga araw? Kung dahil dito, ako, Huang Wuxian, ay handang tanggapin ang parusa ng mga alituntunin ng pamilya. Galit na tumayo si Huang Wuxian, simula nang makuha ni Yehan kung kinikilala ni Yehan ang Panginoon ng Chiyu God Go, magkakaroon siya ng pagkakataong maging isang dakilang tao tulad ng kanyang ninunong Chiyu sa hinaharap. Ang angkan ng Go ay kailangang tumayo sa iisang bangka kasama niya kahit ano paman. Kung napupuot si Yehan sa angkan ng Go dahil sa bagay na ito, handa siyang parusahan. Ayaw niyang hayaang masira ang relasyon ng angkan ng Go at Yehan. Umiling si Yehan at sinabi, Matanda Wuxian, sa mga tuntunin ng relasyon, kailangan kitang tawaging pangalawang tiyo, kaya bakit ko naman kailangang kamuhian ang angkan ng Go dahil dito? Ang dahilan nito ay mayroon akong sariling plano, kaya't mas mabuting pakinggan mo ako. Sabi ng dakilang matanda, ang banal na anak ay may sasabihin, mangyaring. Sabi ni Yehan, naintindihan ko na ang kapangyarihan ng angkan ng Go. Matagal na kayong nagtatago sa mundo, at ang inyong lakas ay napakalakas. Sa makatuwid, gusto kong gamitin kayo bilang aking trump card na itinatago ko sa dilim. Tiyak na posible na hayaan kayong lumabas sa kritikal na sandali. Magdulot ng hindi maisip na mga suntok sa aking mga kaaway. Tungkol naman kung bakit ko idineklara na ang angkan ng Go ay aking kaaway, ito ay isang paraan lamang upang malito ang aking kalaban. Ngayon maraming tao ang nakakaalam na mayroon akong masamang relasyon sa angkan ng Go, ngunit ang partikular na sitwasyon ay hindi pa rin alam sa labas ng mundo. Kung idineklara ko sa labas ng mundo na ang angkan ng Go ay aking kaaway, kung gayon, imposibleng isipin ng mga tao na ang angkan ng Go ay talagang nakatali sa akin. Ang banal na anak ay napakatalino. Tumango ang dakilang matanda at sinabi, dahil ang banal na anak ay gumawa ng ganoong kaayusan, ang ating angkan ng Go ay tiyak na susunod sa banal na anak. Pagdating ng oras, hanggat ang banal na anak ay may isang salita, ang ating angkan ng Go ay isisilang ng marami. Iyon mismo ang iniisip ko. Sabi ni Yehan, kaya, ang inyong pag-iral ay hindi dapat ipakita ngayon, ang oras ay hindi pa dumarating, ngunit ang transportasyon dito ay hindi convenient, upang mapadali ang pakikipag-ugnayan. Ang angkan ng Go ay kailangang magkaroon ng isang punto ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, ang tiyempo kapag dumating na, ipaalam ko sa punto ng pakikipag-ugnayan upang ipaalam sa iyo. Nang marinig ito, nag-isip sandali ang dakilang matanda at sinabi, Wuxi, sino sa tingin mo ang angkop na maging punto ng pakikipag-ugnayan sa labas? Huang Man. Sabi ni Huang Wuxi, kahit na si Huang Man ay hindi pa umaalis sa angkan ng Go mula noong siya ay bata pa, tila siya ay walang ingat, ngunit sa katunayan siya ay magaspang at pino, kaya't siya ang pinakaangkop na pumunta, at maaari rin niyang samantalahin ang oras na ito ay isang pagkakataon para sa mas batang henerasyon ng angkan ng Go na magsanay sa labas. Banal na anak, sa tingin mo ba ganon?
Tiningnan ni unang matanda si Yehan at nagtanong. Oo, iiwan ko ang angkan ng Go ngayon, hayaan siyang maglinis at lumabas kasama ko. Tumango si Yehan, ang lakas ni Huang Man ay talagang maganda, hindi lamang siya ay may talento sa pagpipino ng Go, ngunit naiiba rin siya sa angkan ng Go. Higit pa rito, ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas din, kahit na makatagpo siya ng anumang bagay, kaya niyang hawakan ito ng mag-isa. Banal na anak, nawala na ang mga damit na niyan, paano mo sila aayusin? Nang makita na maayos na inayos ni Yehan ang lahat, maliban sa hindi nabanggit si Huang Nishiang, bilang isang ama, si Huang Wuxi ay walang magawa kundi magsalita para sa kanyang anak na babae. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, Bianan, huwag kang mag-alala, nakalimutan ko na walang makakalimot kay Nishiang. Siya ang aking magiging asawa. Ipinangako ko sa iyo na bibigyan ko siya ng kasal sa hinaharap. Ipinagmamalaki ko iyon. Tiyak na magagawa ito, ngunit hindi angkop para kay Nishiang na lumabas kasama ko ngayon, noong nakaraang pagkakataon na sina Nishiang at matanda Wat Ian ay nagpakita sa labas, kung mananatili siya sa akin, magdudulot lamang ito ng hinala. Sige, tumango si Huang Wuxi. Kabanata 427. Parang halos naayos na ang lahat at aalis na si Yehan sa angkan ng Go. Binigyan na niya ng babala si Huang Nishiang noong nasa kama siya kagabi, kaya hindi na niya kailangang magpaalam sa kanya. Nang umalis si Yehan sa angkan ng Go kasama ang isang malaking grupo ng mga tao, sa pavilion sa Burol, pinanood ni Huang Nishiang ang pag-alis ni Yehan sa kanyang sarili, at Bamulong, maliit na lalaki, hintayin mo ako, hintayin mo si Nishiang kapag pinino ang Earth Gu, si Nishiang ay tiyak na papatayin ang lahat ng mga kaaway para sa iyo, aking lalaki, ang banal na anak ng angkan ng Gu, ay hindi dapat yumuko sa paan ng sinuman. Sa malayong hilaga, Yanjing. Sa looban ng pamilya Yan, sa sandaling ito, tila naghihintay si Ginoo Yan ng isang bagay. Tumayo siya sa bahay at naglakad-lakad. Pagkaraan ng ilang minuto, isang matandang lalaki ang pumasok mula sa labas. Ang matandang lalaking ito ay natural na si Keyang, ang malapit na master sa tabi ni Ginoo Yan, isang nakakatakot na matandang lalaki na nagsanay ng bahikwan hanggang sa sukdulan. Matandang lalaki, ano ang nangyari, may resulta na ba? Nang makita ang paglapit ng matandang lalaki, agad na nagtanong si Ginoo Yan ng may pag-asa. Tumango si Keyang, at pagkatapos ay nagsalita siya ng may pagkaseryoso, Lolo, may kutob ka na ang batang ito ay talagang may kaugnayan sa iyo. Gumawa ako ng mga pagsusuri sa kanyang dugo at DNA ni Miss, at ang dalawang DNA ay ganap na magkaiba. Magkatugma, ang mga kamag-anak sa dugo lamang ang may ganoong mataas na antas ng pagtutugma, kaya malamang na siya ang anak ni Miss Ching Mo na kinuha ng isang tao noon. Matapos marinig ang mga salita ni Keyang, hindi na napigilan ni matandang lalaki Yan na buksan ang file bag na palihim niyang dinala mula sa ospital, na naglalaman ng isang ulat ng DNA. Matapos basahin ang ulat, natigilan si matandang lalaki Yan. Ang kanyang kutob tama iyon, ang binata ay hindi lamang may kaugnayan sa kanya, kundi mayroon ding malapit na ugnayan. Noong araw na iyon, ang mga malalapit na kamag-anak lamang ang makakaramdam ng pakiramdam sa compound ng pamilya Zhang. Bukod dito, napakaraming pagkakapareho sa pagitan nilang dalawa, hitsura, masamang ugali, ito ang pakiramdam na nagpapahintulot kay matandang lalaki Yan na alamin. Ngayon, lumabas na ang resulta. Ang binata na inaapi at pinilit na lumuhad sa compound ng pamilya Zhang noong araw na iyon at bumalik sa timog na parang isang aso na nawala ng amo ay ang kanyang nag-iisang apo. Noong araw na iyon, pinanood niya lamang ang kanyang apo na inaapi, nakikipaglaban sa compound ng pamilya Zhang, iniiwan ang kanyang dignidad, lumuhod, at naging katatawanan ng mundo, ngunit wala siyang sinabi, iyon ang kanyang nag-iisang apo. Nang maisip ang eksena na iyon, ang mga mata ni matandang lalaki Yan ay napuno ng kamanghamanghang galit at pagnanais na pumatay. Bata mula sa pamilya Nolan, si Wang Fo ay kahanga-hanga. Mahigpit na kinuyam ni matandang lalaki Yan ang kanyang mga kamao, ang kanyang matatandang mata ay pumipigil sa isang nakakatakot na galit. Matanda, ngayon na natukoy na ang kanyang pagkakakilanlan, dadalhin ba natin siya sa Yanjing at iaanunsyo ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko? Tanong ni Keyang. Nang marinig ito, umiling si matandang lalaki Yan at sinabi, hindi muna, ang oras ay hindi pa. Nasa timog siya ngayon, at magandang bagay na hayaan siyang maglakad sa sarili niyang paraan. Matandang lalaki, bigyang pansin ang kanyang mga gawain sa timog. Gusto kong malaman ang bawat hakbang na gagawin niya, kahit na ang aking apo na si Yan Changkyong ay nawala ng dignidad, siya pa rin ay isang mabuting tao na may malalakas na buto. Sabi ni Keyang, ang batang iyon ay dapat nasa angkan ng Go ngayon,
ngunit batay sa sitwasyon noong araw na iyon, hindi ito masyadong mapanganib na pumunta sa angkan ng Gu, at ngayon ang pamilya Chen sa Taiyuan ay nasa kanyang panig din. Ang pamilya Chen sa Taiyuan. Sabi ni matandang lalaki yan ng may makitid na mga mata, si Ginoo Chen ay may magandang paningin. Gusto nilang bumalik sa Hilaga at lumaban kay Wang Fokishan. Ang aking apo ang kanilang pagkakataon. Matanda, kailangan mo bang sabihin kay Miss Ching mo ang balita? Hintayin mo muna. Sabi ni matandang lalaki yan, iniisip ko ang babaeng ito sa loob ng 20 taon. Kung malalaman niya, natatakot akong may mangyayaring masama. Ngayon, kapag walang nakakaalam, ako ang kanyang trump card. Kapag pumunta siya muli sa Hilaga at bumalik sa Yanjing, ipaalam ko sa mundo na ang binata na pinagtatawanan ng mundo ay ang aking apo na si Yan Changkyong. Kung gusto siyang api-apihin ng batang iyon mula sa pamilya Nolan, dapat niyang tanungin ang aking yan kung sumasang-ayon ako o hindi. Matandang lalaki, bigyang pansin ang kanyang mga galaw at tulungan siya kapag kailangan niya ito. Matapos magsalita si matandang lalaki yan, bigla siyang nagsabi muli, sa pamamagitan ng paraan, ipaalam sa bastardo na iyon na kung ayaw niyang pagsisihan ito sa pangalawang pagkakataon, siya ay roll down mula sa Kunlun Mountain para sa akin. Ngumiti si Keyang nang may mapait na ngiti, kaya niyang bilangin sa isang kamay ang mga naglakas loob na magsalita sa baliw na iyon ng ganito, at si Ginoo Yan ay isa sa kanila. Gitnang China, lungsod ng Shaoyang. Matapos makalabas sa angkan ng Gu, agad na hiniling ni Yehan kay Chan Lungwei na ipakalat ang balita na ang angkan ng Gu ay kanyang kaaway sa ilalim ng lupa ng Gitnang China. Alamin ang tunay na relasyon sa pagitan niya at ng angkan ng Gu. Kapag dumating na ang oras para lumabas ang angkan ng Gu, kung gayon ang kanyang mga kaaway ay manginig at magugulat. Ang hakbang ni Yehan ay hindi lamang upang malito ang kanyang mga kaaway, kundi upang malito din ang mundo, upang walang nakakaalam sa mundo ng kanyang huling trump card. Siyempre, maliban sa pamilya Go, ang Tengchong ay isang whole card din sa mga kamay ni Yehan na hindi alam ng mundo. Bukod pa rito, hiniling din ni Yehan kay Chan Lungwei na magtanong tungkol sa kamakailang sitwasyon sa Gitnang China. Gumawa ba sina Merong Chando at Zhou Banrou ng anumang bagong hakbang sa mga nakaraang araw? Matapos ipaliwanag ang mga bagay na ito, nagmadali si Yehan patungo sa villa ni Exihan yan. Simula nang mahawa si Exihan ng mga uod ng Go at ginamo siya ng mabuti ni Yehan, ang kanyang katawan ay ganap na gumaling na, at ang bagay ng Wenchao Group ay nalutas na, kaya hindi ito problema na hindi ito haharapin sa lahat ng oras. Yehan, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Hindi mo man lang masagot ang telepono. Sa villa ni na Exihan yan at iba pa, tiningnan ni Zhang Yuming si Yehan ng may nagtatakang mukha. Noong araw na iyon, sinabi lamang sa kanila ni Yehan na alagaan ang ilang mga bagay, at ang mga babae sa villa ay hindi alam kung saan sila nagpunta. Sa malalalim na bundok, ang mobile phone ay walang signal sa loob. Kabanata 428. Ngumiti si Yehan at sinabi, Senior Zhang, maaari bang na-miss mo na ako kaagad pagkatapos kitang makita sa loob ng ilang araw? Tanjino mo. Sinama ni Zhang Yuming si Yehan ng tingin, at sinabi, hindi kita na-miss, ang iyong mabait na kapatid na babae at dalawang iba pang babaeng nimfo ang na-miss ka. Zhang Yuming, ayaw kong marinig ang iyong mga salita. Nang marinig ang mga salita ni Zhang Yuming, sinabi ni Lin Feizhou, hindi ko alam kung sino ang tumawag kay Yehan sa kaliwa at Yehan sa kanan noong nakaraang mga araw, kahit na nanaginip sila ay tumawag sa pangalan ng ibang tao, ngunit ngayon ay hindi nila ito inaamin. Lin Feizhou, tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan, hindi ako. Namula si Zhang Yuming at palihim na sumulyap kay Yehan. Sige, tumigil na kayo sa pagtatalo. Umiling si Exihan yan ng may mapait na ngiti, at pagkatapos ay sinabi niya kay Yehan, Kuya, kumusta na ang mga gawain ng Wenchao Group? Halos magsawa na kami sa paglagi sa villa araw-araw. Ang lupa ay mamumuo. Ngumiti si Yehan at sinabi, Hanyan, sasabihin ko na sa iyo ang tungkol sa bagay na ito, maaari mong bitawan ang Wenchao Group, walang sino man ang maglakas loob na salakayin ka sa likod ng mga eksena, kung makatagpo ka ng isang bagay na hindi malulutas, maaari mo itong ibigay sa akin. Tatawag ako, Kuya, tutulungan kita. Tumanggaw si Exihan yan, at pagkatapos ay nagtanong, Kuya, ang bagay ng Wenchao Group ay naayos na lang, babalik ka na ba sa Shanghai City? Ang tatlo ni Zhang Yuming at iba pa ay lubos na nag-aalala sa tanong na ito, kaya ang kanilang mga mata ay nahulog kay Yehan, naghihintay sa kanyang sagot. Sa patas na pagsasalita, wala sa kanila ang gustong umalis si Yehan kaagad. Naging abala ako sa mga bagay-bagay, at wala akong gaanong oras para makasama sila. Tingnan muna natin. Babalik nga ako sa Shanghai City kamakailan.
Gayunpaman, ang mga gawain sa gitnang Tsina ay hindi magagawa sa loob ng 1 o 2 araw. Nang maisip si Merong Chando, nanlamig ang mga mata ni Yehan. Ang lahat ay maayos na nagaganap. Opisyal na kinuha ni na Exi Hanyan at iba pa ang Wenchao Group. Naganap ito ng maayos nang walang anumang hadlang. Walang sino man mula sa gobyerno ang dumating upang magtanong tungkol sa Wenchao Group. Mayroong gobernador ng pamilya Zhang. Maghintay, sino ang hindi maglakas loob na buksan ang kanyang mga mata upang abalahin si Yehan. Matapos manatili sa gitnang Tsina sa loob ng 2 araw, ayon sa balita mula kay Chen Lungwei, si Zhuge Banroo ay walang mga piraso ng chess na magagamit sa gitnang Tsina, isa sa timog at isa sa hilaga, maliban kung siya mismo ay pupunta sa timog, o naghahanap ng mga bagong piraso ng chess. Follow-up, kung mayroon siyang anumang bagong hakbang ay hindi pa rin alam. Gayunpaman, hindi maliitin ni Yehan si Zhuge Prajna, siya ay isang kakaibang babae na may malaking karunungan at halos demonyo. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa ibang mga panlabas na salik, si Yehan ay nahulog na sa kanyang mga kamay. Sa susunod, kung si Zhuge Prajna ay magkakaroon ng bagong hakbang, ito ay tiyak na isang mas makapangyarihang estratehiya kaysa sa pagkakataong ito. Tungkol naman kay Merong Chando, matapos ang huling pagkakataon, naging kalmado siya muli, na parang si Yehan ay nasa washroom at hindi na niya siya pinapansin. Umatras. Nang marinig ang balita mula kina Ajun at iba pa, magaan ang umiti si Yehan at sinabi, mukhang naramdaman na ng ating Young Master Merong ang presyon. Sabi ni Ajun, Young Master Ye, ayon sa impormasyong natanggap namin, si Merong Tian ay nangako na hindi sasalakayin ang mga ugat ng gobernador sa pagkakataong ito, at tila nadarama na niya ang pagkadurog sa iyo. Sabi ni Yehan, tama lang. Ang pag-atres ni Merong Tian ay nakakatipid din sa akin ng ilang problema. Ajun, babalik ako sa Shanghai City sandali. Ang iyong Chen Lungwei ay mananatili sa washroom, at sina Old Sun at iba pa ay mananatili rin. Kung gusto mong bigyang pansin ang pamilya Merong, pagkatapos ng lahat, ang gitnang Tsina ay ang kanilang teritoryo, at ang timog Tsina ay dapat ding bigyang pansin. Ang Chanzen ay tatahimik sa loob ng napakatagal na panahon. Natatakot ako na ang Black Widow ay gagawa muli ng ilang mga gamo-gamo para sa akin. Xiao Han, huwag kang mag-alala, nandito kami. Sabi ni Sun Bumi. Matapos maayos ang lahat, nagsimulang umalis si Yehan patungo sa Shanghai City. Nang bumalik siya sa pagkakataong ito, maliban sa maliit na tigre, walang sino man ang dinala ni Yehan. Kahit si Shaben ay iniwan ni Yehan sa gitnang Tsina. Ang gitnang Tsina ay napakahalaga kay Yehan, hindi lamang dahil sa lokasyon ng heograpiya, kundi dahil din sa pinuno ng mundo ng martial arts sa ilalim ng lupa sa timog ay nasa gitnang Tsina. Kung gusto ni Yehan na duminahin ang timog sa hinaharap, dapat niyang kunin ang gitnang Tsina, ang pamilya Merong. Ang hakbang na ito ay napakahalaga at hindi maaaring palampasin. Gabi na nang bumalik si Yehan sa Shanghai City. Ang taong sumando sa kanya ay si Zhou Yuner. Tinawagan na ni Yehan si Zhou Yuner noong nasa gitnang Tsina siya. Nang lumabas sa paliparan, habang tinitingnan ang magandang babaeng nakatayo sa malamig na hangin, isang kaunting awa at pagmamahal ang sumilay sa mukha ni Yehan. Natapos na ang Nobyembre at magsisimula na ang Desyembre, at lumalamig na ang temperatura. Ang hangin ay nanunuot, ang hangin ay humampas sa kanyang mga pisngi, ang 3,000 buhok ni Zhou Yuner ay lumilipad kasama ang hangin, at ang kanyang mukha ay bahagyang namumula sa lamig. Ang Zhou Yuner ngayon ay nakasuot ng makapal na down jacket, na sinamahan ng isang pares ng maitim na asol na maong, hindi lamang may lasa ng isang mature na babae, kundi pati na rin ang fashion at kagandahan ng isang urban beauty, kasama ang 3,000 buhok at ang magandang mukha na iyon. Kahit na ang malamig na hangin ay nanunuot sa sandaling ito, ang ilang mga lalaking pumapasok at lumalabas sa paliparan ay hindi mapigil ang huminto at ibaling ang kanilang mga mata sa kanya. Kung minsan, kahit na may nanunuot na malamig na hangin, ang pagtingin sa mga magagandang babae ay isang kasiyasang bagay. Dahan-dahan, ang babaeng nakatayo sa malamig na hangin ay ngumiti, na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Ang mga lalaking nakakita sa eksena na ito ay sumulyap, sino ang lumitaw upang gawing handang maghintay sa malamig na hangin. Anong uri ng babae ang magpapakita ng ganoong masayang ngiti? Ikaw na babaong babae, hindi mo ba alam na maghintay sa sasakyan? Lumapit si Yehan at niyakap ang magandang babaeng nagpaparamdam sa mga lalaki sa paligid niya na mangarap, na parang ginagamit niya ang kanyang sariling temperatura ng katawan upang bigyan siya ng init. Ikaw na bastardo, hindi mo ba alam na matagal na kitang hindi nakikita? Itinaas ni Zhou Yuner ang kanyang ulo sa mga bisig ni Yehan, at tiningnan siya ng may naghihinang mukha. Mukhang ganito nga ang nangyari. Sa araw, si Zhou Yuner ay abala sa mga gawain ng kumpanya,
at abala rin si Yehan sa pagdomina sa silangang China, kaya ang dalawa ay walang gaanong oras upang magkita. Kabanata 429. Noong nakaraan nang bumalik si Yehan mula sa Zhejiang para humingi ng tulong, nanatili siya kasama sina Ye Qing at iba pa sa bahay ng isang gabi. Nang malaman ito ni Zhou Yuner, nagreklamo siya na hindi siya pumunta sa kanya. Nang marinig ang mapang-akit na mga salita ni Zhou Yuner sa kanyang paghihinanakit, niyakap siya ni Yehan at sinabi ng may ngiti, "My lord, hindi ba't ang iyong asawa ay babalik na ngayon para samahan ka? Pero na, dadalhin kita ng iyong asawa ngayong gabi." Buksan ang silid. Pagkatapos ng lahat, sa gitna ng kahihiyan, pagkagalit at pagsigaw ni Zhou Yuner, dinala ni Yehan si Zhou Yuner sa sasakyan, at pagkatapos ay nagtungo sa isang tiyak na hotel. Sabi nga, ang hindi pagkikita araw-araw ay parang tatlong taglagas. Matagal nang hindi nagkikita sina Yehan at Zhou Yuner. Sa ngayon, masasabing ang tuyong material ay nakakatagpo ng apoy, at hindi na kailangang harapin ito. Sa isang tiyak na hotel, si Zhou Yuner ay sumando sa mga bisig ni Yehan, tahimik na naninigarilyo si Yehan ng sigarilyo. Ano ang problema, Yehan? May iniisip ka ba? Si Zhou Yuner, na nakatingin sa kaakit-akit na disenyo ng phoenix sa katawan ni Yehan, ay napansin ang katahimikan ni Yehan, at itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa lalong kaakit-akit na profile sa gilid, tinanong ang mukha. Yuner. Nag-alangan si Yehan na magsalita, naramdaman niyang dapat niyang aminin kay Zhou Yuner, ang bagay kay Yan Lingjiao, ang bagay kay Yan Zihan, ang bagay kay Huang Nishiang. Ang mga ito ay hindi dapat patuloy na itago kay Zhou Yuner, mas matagal nilang itago ito, mas lalo nitong sinasaktan siya. Sa katunayan, hindi kailanman naisip ni Yehan na ang bagay ng pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae ay magiging ganito. Noong una, matapos makasama si Zhou Yuner, naramdaman ni Yehan na siya ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Sa buhay na ito, sapat na ang pagkakaroon ni Zhou Yuner bilang isang konfidante. Mas madali para sa mga lalaking mayaman, makapangyarihan at makapangyarihan. Si Yehan ay isang lalaki, at hindi siya imyon. Gayunpaman, hindi tulad ng iba, si Yehan ay may tunay na pag-ibig para sa bawat babaeng may kaugnayan sa kanya, at hindi siya ang uri ng taong sentimental. Ikaw na bastardo, bakit ka nakakaramdam ng kakaiba ngayon? Nang makita ang nag-aalangang ekspresyon ni Yehan, ang mukha ni Zhou Yuner ay medyo hindi natural, at ang kanyang jade hand ay mahigpit na hinawakan ang malaking kamay ni Yehan, na parang nahulaan na niya ano ang gusto ni Yehan na sabihin. Tanga ba si Zhou Yuner? Hindi siya tanga, kaya niyang bumuo ng isang jewelry company sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan at maging isang malakas na babae sa mundo ng negosyo. Napakatalino niya, ngunit may ilang mga bagay na nakikita niya sa kanyang mga mata at nababagot sa kanyang puso. Mahal niya siya, kaya pinili niyang manahimik, gamit ang katahimikan upang mapanatili ang relasyon sa pagitan nila. Yuner, sorry. May iba pa akong babae bukod sa iyo, pero mahal kita, ikaw ang aking unang babaeng si Yehan, mamahalin kita gamit ang aking buhay. Matapos magsalita si Yehan, isang pagsabog ng tahimik na pag-iyak ang nagmula sa bibig ng babaeng nasa kanyang mga bisig. Ang tahimik na pag-iyak at mainit na mga luha ay matinding sumuntok sa puso ni Yehan na parang kutsilyo. Sa loob ng isang sandali, biglang nakaramdam si Yehan ng kaunting pagsisisi. Hindi ba masyadong malupit para kay Zhou Yuner na sabihin ito ng walang dahilan? Alam ko, alam ko na ang lahat, pero bakit mo pa sinasabi? Masamang lalaki, masamang lalaki, masamang lalaki. Nang makita ang kamao ng babae sa kanyang mga bisig na bumagsak sa kanya, ang puso ni Yehan ay napilipit na parang kutsilyo. Yuner, sorry. Huwag ka nang magsalita, mahalin mo ako ng mabuti. Matapos ang ilang oras ng kabaliwan, ang resulta na kapalit ay ang mga hilera ng duguan na marka ng ngipin ay lumitaw sa katawan ni Yehan. Ang mga marka ng ngipin na ito ay natural na kinagat ni Zhou Yuner. Masakit ba? Nang makita ang mga marka ng ngipin sa katawan ni Yehan, si Zhou Yuner, na ang mukha ay puno ng luha, ay nagtanong ng may kaunting pagkabalisa. Hindi masakit, makapal ang balat ng iyong asawa. Ngumiti si Yehan at niyakap siya ng mahigpit. Matapos aminin, si Zhou Yuner ay naglabas lamang ng sama ng loob at hindi siya iniwan. Ito ay nagpasaya na kay Yehan. Ang mga babae lamang ang makakagawa nito dahil may utang siya sa kanya ng isang perpektong pag-ibig. Kung hindi ka keber, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong mga gawain. Mahinang sabi ni Zhou Yuner habang nakahiga sa mga bisig ni Yehan. Tumango si Yehan, at nagsimulang magsalita tungkol kay Yan Lingjiao. Ang dalawa sa kanila ay maglalakad ng magkasama dahil hindi nila nakita ang isa't isa sa simula.
Sa huling pakikipag-ugnayan, unti-unti silang nagkaroon ng damdamin sa isa't isa, at sa gayon sa una, palihim silang nagmahalan, ngunit sa huli ay nasugatan si Yan Lingjiao, at ang pag-ibig na ito ay nagmula sa kanilang mga puso, at formal nilang tinanggap ang isa't isa. Matapos si Yan Lingjiao ay si Yan Zihan, at ang kanyang relasyon sa kanya ay isang malakas na aksidente, at walang masasabi tungkol sa proseso. Matapos si Yan Lingjiao, ito ay natural na si Huang Nishiang. Sa pagitan ni Huang Nishiang at Huang Nishiang, bahagyang dahil sa lakas ng angkan ng Go, ayaw ni Ye Han na magtatag ng isang malakas na kaaway, ngunit sa huli ay nagbago ang mga bagay, na nagdulot sa kanya hindi lamang na makilala ng Chiyu God Go, kundi maging ang pinuno ng angkan ng Go. Ang relasyon sa pagitan ni Shengzi at Huang Nishiang ay unti-unting uminit. Imposibleng hilingin ng mga babaeng ito kay Ye Han na isuko ang alinman sa kanila. Kung gagawin ito ng isang lalaki, kailangan niyang panagutan ito. Matapos makinig ng tahimik si Zhou Yuner sa mga bisig ni Ye Han, sinabi niya, "Ye Han, lalaban ka ba laban sa isang kaaway na tulad ni Nolan Mietian para sa akin sa hinaharap?" Oo, simpleng sumagot si Ye Han, bukod kay Nolan Mietian, kahit na laban sa isang makapangyarihang kaaway, hindi siya natatakot. Tumango si Zhou Yuner ng may masayang mukha, sapat na ang mga salita ni Ye Han, palagi siyang napakahalaga sa puso ni Ye Han. Tahimik, ang mga luha ay muling nahulog mula sa mga sulok ng mga mata ni Zhou Yuner, habang tinitingnan ang gwapong at hindi pangkaraniwang mukha sa gilid. Sa katunayan, napagtanto lamang ni Zhou Yuner ngayon na ang maliit na lalaking ito ay may mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang kanyang dinadala ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang mga taong nasa paligid niya. Para sa mga taong ito, handa siyang pumasok sa madugong lugar na iyon. Sa mundong ito, kinagat niya ang kaaway na parang isang gutom na lobo at itinayo ang kanyang sariling lakas. Sa katunayan, gusto niya lang na maprotektahan ang mga taong nasa paligid niya. Ang dahilan kung bakit siya nakipaglaban para sa hegemony sa mundo ay dahil siya, isang mahirap na bata, ay napilitang umakyat ng paunti-unti. Kahit na magaan lamang na sinabi ni Ye Han ang mga bagay na ito, naramdaman ni Zhou Yuner kung gaano ito kapahamak, lalo na, ang maliit na lalaking ito ay nakaranas ng ganoong kahihiyang-kahihiyan sa Yanjing, lumuhod at pinapahiya ang iba. Sa sandaling ito, anong uri ng nakakatakot na galit ang nakatago sa ilalim ng kanyang kalmadong mukha. Kabanata 430. Unti-unti, nakatulog ng mahimbing si Zhou Yuner sa mga bisig ni Ye Han, mahigpit siyang nakahawak sa kanya, na para bang gusto niyang gamitin ang kanyang malambot na katawan upang mapawi ang peklat sa kanyang puso. Noong gabing iyon, nakatulog din ng mahimbing si Ye Han, at ibinugan niya ang lahat ng mga bagay na pinipigilan niya sa kanyang puso, na nagparamdam kay Ye Han na mas nakaka-relax ang kanyang katawan at isipan. Walang sino mang nagtitiwala sa kanyang puso, kaya lang niyang tiisin ito kasama ang kanyang mga kapatid at kaibigan. Kung magpapatuloy ito, kahit na sa mga tuntunin ng isipan ng isang practitioner ng martial arts, magkakaroon ng mga panloob na demonyo. Sa huli, si Ye Han ay talagang isang malaking batang lalaki na wala pang 20 taong gulang, at ang mga bagay na kanyang dinadala ay mas malayo kaysa sa kanyang mga kapantay. Lumipas ang isang gabi na ganito, at sa susunod na araw, ang relasyon ni Ye Han at Zhou Yuner ay hindi naapektuhan, sa kabaligtaran, mas lalo silang nagmahalan. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa, at pareho nilang itinuring ang isa't isa bilang ang pinakamahalagang kapareha sa kanilang buhay. Matapos malaman na babalik si Ye Han mula sa gitnang China, ipinasa ni Zhou Yuner ang lahat ng mga bagay na nasa kamay niya kay Mo Shu. Sa mga susunod na araw, dadalhin niya si Ye Han upang makilala ang kanyang matigas ang ulo na ama at formal na gawing legal ang relasyon ng dalawa. Upang matiyak. Siyempre, bago iyon, kailangan munang umuwi si Ye Han. Matapos bumalik sa bahay, lahat ay pareho pa rin, wala nang nagbago. Ang kanyang kapatid na babaeng si Ye Qing ay nagluluto pa rin para kay Ye Han na parang isang mabuting asawa at ina. Dinala ko ang maliit na tigre para maglaro sa bakuran. Bata, matagal na kitang hindi nakita, nagbago ka na ng sobra. Tiningnan ng magulo ang matandang lalaki si Ye Han sa oras na ito, at isang pagkagulat ang sumilay sa kanyang mukha, na hindi pa kailanman nagpakita ng pagkagulat, dahil si Ye Han sa oras na ito ang kanyang lakas ay nasa sukdulan na ng junior governor, at isang hakbang na lang ang kailangan niya para makapasok sa kaharian ng middle governor. Bukod dito, hindi lamang iyon, naramdaman din ng magulo ang matandang lalaki ang isang apoy na kapangyarihan mula sa katawan ni Ye Han. Nakakatakot ito, kapag pinakawalan, ito ay isang nakakatakot na kapangyarihan na magpapaligoy sa langit at lupa. Natural, may pagkakataon kamakailan. Sabi ni Ye Han. Pagkakataon. Anong uri ng pagkakataon? Sabihin mo sa akin.
Ang magulo ang matandang lalaki ay nagkukwente ng isang bagay habang nagsasalita. Sabi ni Yehan, matandang lalaki, dapat narinig mo na ang tungkol sa angkan ng Gu. Ngayon ako ang banal na anak ng angkan ng Gu, dahil ang banal na bagay ng angkan ng Gu, Chiyo God Gu, ay kinilala ako bilang Panginoon. Angkan ng Gu. Kumunat ang noo ng magulo ang matandang lalaki, natural niyang alam ang tungkol sa lahing ito na halos hindi nahahawakan, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Sa pamamagitan ng paraan, matandang lalaki, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Marami ka nang nakita. Ipakita mo sa akin kung ano ito. Habang nagsasalita, binuksan ni Yehan ang kanyang mga damit at hinayaan ang disenyo ng phoenix ay lumitaw sa harap ng magulo ang matandang lalaki. Nang makita niya ang disenyo na ito sa unang pagkakataon, nagulat ang magulo ang matandang lalaki. Diretso siyang sumandal at hinawakan ang katawan ni Yehan nang may pagkamausisa gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang ekspresyon ay tila napakasaya. Siyempre, nakaramdam ng sobrang hindi komportable si Yehan na hawakan ng isang matandang lalaki na ganito. Sinampal niya ang kamay ng magulo ang matandang lalaki, ibinutin ang kanyang mga damit, at sinabi, matandang lalaki, tingnan natin, maaari ba tayong hindi gumalaw? Ang mga may paa ay pawang malalaking lalaki, kumusta ka? Ikaw na bastardo, sa tingin mo ba masaya ako? Ang magulo ang matandang lalaki ay tumalon ng may galit sa mga salita, umungol at tumakbo palayo. Ang matandang lalaking ito ay dapat nakakita ng isang bagay, tama ba? Nang makita ang pagtakas ng magulo ang matandang lalaki, si Yehan, na nakakaalam ng ugali ng magulo ang matandang lalaki, biglang naramdaman na ang matandang lalaki ay dapat nakakita ng isang bagay, ngunit ayaw lang niyang sabihin sa kanya. Iyon lang, sadyang tumakbo siya palayo. Hanggang sa oras ng hapunan ay hindi pa rin lumilitaw ang magulo ang matandang lalaki. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ngunit hindi rin siya inabala ni Yehan. Ang matandang lalaking ito ay nagrereklamo buong araw, at madalas siyang nagtatago ng mga lihim. Kung hindi siya nagsabi ng anumang bagay, kahit na tanungin mo siya walang resulta. Matapos manatili sa bahay sa loob ng 2 araw, sina Yehan at Zhou Yuner ay nagpunta sa Timog China. Ang ama ni Zhou Yuner ay ang nangungunang pinuno ng isang tiyak na rehiyon ng militar sa Timog China, at siya ay napakamalakas. Ngayon ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ni Yehan na banggitin ni Zhou Yuner ang kanyang ama, isang mataas na ranggo na opisyal ng militar. Bilang karagdagan, si Zhou Yuner ay may pangalawang tiyo na nagsisilbi rin sa hukbo. Timog China, lalawigan ng Guangnan. Sa paliparan ng Nanning, sina Yehan na nakasuot ng branded suit at si Zhou Yuner na nakasuot ng magandang damit ay lumabas na magkahawak kamay. May dala pa ring malalaki at maliliit na bag si Yehan sa kanyang mga kamay. Makikilala nila ang kanilang magiging biyenan. Natural, hindi pinapayagan ang mga regalo. Kung mayroong ilang, ang mga kaugalian na dapat ay dapat na nasa lugar, upang hindi magdulot ng hindi kasiyahan sa magiging biyenan. Matapos lumabas sina Yehan at Zhou Yuner sa paliparan na magkahawak kamay, 2 lalaking nakasuot ng uniforme ng militar ang naglakad na patungo sa kanila. Ang 2 sundalong ito ay sina Li Shan at Xu Fei na sumama kina Yehan at iba pa sa Tengchong Stone Gambling Festival. Miss Zhou? Brother Ye. Lumapit sina Li Shan at Xu Fei at mainit na binati si Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, Brother Li Shan, Brother Xu Fei, magkita ulit tayo. Oo, ang bilis ng panahon. Napuno rin ng emosyon sina Li Shan at Xu Fei nang maalala ang eksena ng pamumuhay at pagkamatay kasama sina Yehan at iba pa sa Tengchong. Sabi ni Li Shan, Brother Yehan, Miss Zhou, sumakay na kayo sa sasakyan, hiniling ng commander na sunduin namin kayo. Tumanggaw si Yehan. Bago dumating, tumawag na si Zhou Yuner sa kanyang pamilya. Nakaupo sa military jeep, sa ilalim ng pagmamaneho ni Li Shan, ang sasakyan ay hindi nagmaneho patungo sa lungsod ng Nanning, kundi diretsyong nagmaneho palabas ng urban area, pumasok sa isang daan na puno ng mga butas, at nagmaneho patungo sa bundok. Ang jeep ay dumaan sa isang mabigat na binabantayang gate at pumasok sa isang modernong pasilidad na military base. Sa loob, mayroong training ground, iba't ibang hagdanan sa pag-akyat, at iba pa. Sa sandaling ito, sa training ground, maraming sundalo ang nagsasanay ng buong lakas, sumisigaw ng sabay-sabay. Matapos makalabas sa sasakyan, sa ilalim ng pamumuno ni Li Shan at Xu Fei, dinala ni Yehan ang mga regalo at naglakad patungo sa isang gusali ng dormitoryo na magkahawak kamay kay Zhou Yuner. Tumakbo sa tabi, isang malakas na amoy ng militar ang kumalat din sa hangin.